paring Junyo. Ay, for the go! So, ayun na nga niyo mga kamangyang, grabe. Sobrang na-excite nga niyo kami ngayong araw kasi kakaiba yung alutuin natin ngayon. As in, first time lang ho namin aring alutuin mga kamangyang, pero inaplano-plano na namin arin ng mga nakaraang buwan pa. Kaso nga nila ako, nagadalawang isip kami kasi natatakot kami magkamali. Hala, grabe, napaka-arte. Kung nung nakaraan nga niyo mga kamangyan, nagluto tayo ng manok doon sa putik. Ngayon naman ay sa asin, sari-sari. Salamat! Pero nung niluto nga niyo namin sa putik yung manok mga kamangyan, grabe, sobrang juicy, sobrang lambot. As in, naghiwalay na yung buto doon sa laman, kaya sobrang sarap. Kaya kako nga niyo, kahit natatakot kami, bakit hindi natin subukan yun nga niyong sa asin? Parang naiiyak-iyak pa ako dito. So ayan, dahil wala ho pala kami dining oven mga kamangyan, yung balde na lang yung agawin namin na oven. Ang naalala ko nga ni Hudian mga kamangyan, yung mga pasalubong dati na isang balde na tinapay tapos di yan nakalagay. After nga niyong mabuksanin na kuya arin na parang sardinas. Oh, sardinas. Ayan nga niyo, tinatugtog yun sa may tabihan, gawa ng syempre matalas-talas yun. Ay kapag ikinatamaan yan, ay gasugat yan ha. So safety first. Well, safety first. Tapos asilaban pala yung loob niyan mga kamangyan hanggang sa magkulay itim. Kasi syempre baka may mga chemical pa yan doon sa loob. Oh, may magayon. Kasi parang tradisyon na namin yun mga kamangyan. Kunyari, bumili kami ng bagong kaldero, pakuluan muna bago talagang gamitin. Kumbaga sa bagong bili na damit, bago mo siya suotin, alabhan mo muna. Gayon. So kahit anong balde ho na meron kayo diyan mga kamangyan, go. Basta parang lata siya para madali yung mag-init. Wow, mag-init. So nilagyan ko nga nila ako pala ng paminta yung buong labas ng manok mga kamangyan. So sa loob ho no, naglagay na ako ng bawang, sibuyas, onion leeks at saka hutanglan. Hindi naman ho sa isang tabi, natahi-tahi na yan ni tatay. Para ho mamaya hindi man bumulwak o maglabasan yung mga nilagay natin doon sa loob. Bali, 4 na piraso nga niyo pala rin mga kamangyan at 250 pesos ho ang isang kilo. So aring 4 na manok, 6 na kilo na ho aring mga kamangyan. Dalawa ho, alutuin natin dun sa ating ginawang oven. Tapos yung dalawa naman ho ay yung pinaupo sa asin. Mamaya ho, pakita ko sa inyo. Kung ano ho, itry namin yung dalawa para malaman kung alin yung mas maganda, mas okay. So yun lang naman, salamat. Naku, medyo marami-rami ho talagang asin yung kailangan natin mga kamangyan, kaya bumili na ho kami ng 10 kilo. Hindi na lang talaga at mura ang asin ngayon mga kamangyan, parang 12 pesos lang ho yung 1 kilo din sa amin. Tapos ayan, nilagyan ko lang ho pala yan ng konting tubig. Tapos kailangan ho na ring foil na tray. Tapos ayan, kinalat ko na muna diyan yung asin. Kailangan ho, medyo marami-rami talaga mga kamangyan para hindi masunog yung chicken mamaya. Kasi syempre mainit doon sa loob. Tapos yung buong palibot din ho pala ng karning manok mga kamangyan, alagyan din natin yan ng asin. Madaming yung parang hindi na siya makakahinga. Ano, wag ko kayo mag-alala mga kamangyan, dahil kahit kami napapaisip din kung tama pa baga ang aming inagawa. Parang isang kagat mo lang dito, magkakasakit ka na sa bato. Salamat! Pero ayun, kailangan lang natin magtiwala mga kamangyan. Kasi syempre hindi naman maiimbento yung ganyang recipe kung yan ay hindi man masarap. Sabi nga nila mga kamangyan, hindi daw yun magiging sobrang alat. Talaga mapapaisip ka kung bakit hindi siya magiging maalat, ay sobrang daming asinong nilagay. Pero sa bagay, hindi mo naman nakakainin yung mga asin diyan. So tingnan natin mamaya. Okay. So ayan, bali ganyan no yung itsura niya sa labas mga kamangyan. Meron ding apoy doon sa ibabaw. Para talaga namang mainit na mainit. Tapos areho pala yung inasabi ko sa inyo na pinaupo sa asin. Naglagay lang ako ng maraming asin diyan mga kamangyan, tapos yung dahon ng saging. Saka ko na nilagay yung karning manok. Dahil nga niyo, hindi din kami sure mga kamangyan kung talagang makakain namin aring karning manok. Ayan nga niyo si tate at nagluto na rin ng adobo diyan. Bali yan pala yung mga inapaalagaan namin na manok doon sa looban. After almost 2 hours nga niyo pala na pagluluto sa asin na ring manok mga kamangyan, ayan nga niyo at ganyan ang itsura. So, talagang tumigas na rin yung asin, parang bato na. Talagang hindi sinipsip nung manok yung asin, naka-stack lang siya doon sa labas. Tapos din naman sa pinaupo sa asin na manok mga kamangyan, hindi kami satisfied, kaya kako, tuin na rin namin doon sa balde. Nagbaga na rin pala namin ari mga kamangyan, gawa ng may mga asin-asin pa diyan. After mga 30 minutes to 1 hour mga kamangyan, areho yung galing sa pinaupo sa asin na niluto doon sa balde. Mas maganda yung naging itsura niya kasi nilalagyan namin ng toyo. Grabe mga kamangyan, tingnan nyo naman kung gaano kalambot at ka-juicy. At grabe, super bango. Parang gusto ko nang kainin tong isang buong manok. Hala, hindi pwede. Dahil nga okay naman na lahat mga kamangyan, abay, alam nyo na ho, kumuha na ho kayo ng bahaw diyan. At kami ho, ay sabayan nyo nang kumain din ay for the go. At update nga nyo pala sa lasa na rin mga kamangyan, di na expect natin na sobrang alat. May alat naman ho, pero yung pinakang labas niya laang. Pero hindi ho yung talagang sobrang alat na masusuka-suka ka na. Kasi ho, kapag nilagay mo na sa kanin, okay na yung lasa niya. So yung pinakang laman niya naman doon sa loob, grabe, sobrang linamnam, sobrang juicy. Wala kang malalasahan na asin. May panganiw namin din, talagang mapaparami ka ng kain ng kanin. Salamat. So ayun, approve na approve sa amin mga kamangyan, at talagang aulitin namin yung garning pagluluto. Kaya kung hindi nyo pa ho natatry na ko, ay itry nyo na rin ho. Ay for the go. Fast forward to mga kamangyan, grabe, tingnan nyo naman ho kung gaano karami yung tao din eh. May motorcade nga nyo pala ngayon, yung probinsyano ako party list, at super happy namin na na-invite ho kami. So andyan din si paring Junyo, tsaka si Kuya Julius nyo. Ay, sana all. Bali, dumayo pa nga nyo pala sila din sa aming probinsya mga kamangyan sa Oriental Mindoro. At andin din ho si Congressman Baby Boy. At yung kanyang misis na si Ma'am Crisel. Grabe, super bait nila as in. At grabe, galing pa sila ng Ilocos.
Talaga naman napakalayo. Uy, nagsimula na nga niyo pala yung motorcade mga kamangyan. Kasing init nung panahon yung pagsalubong sa probinsyano ako party list ng mga tao ho din sa amin. Grabe yung mga ngiti, ganyan. Parang maiiyak ka na lang. Ha, grabe napaka-arte. Ayun mga kamangyan, alam nyo ga, tuwing makikita ko o maririnig ko yung probinsyano ako party list, super nahahappy talaga kami. Kasi ho, parang patunay sila na inasabi nila sa atin na dapat tayong maging proud na probinsyano tayo. Sobrang nakaka-relate din ho kami sa kanila mga kamangyan kasi alam nyo naman, taga-probinsya kami. Yung mga content namin, napakita namin yung simpleng buhay namin din sa probinsya. Yung mga inaluto namin, mga inapuntahan namin. Dati ho, parang nahihiya-hiya ako na probinsyano ako kasi syempre, ang tingin sa atin mababa, walang talento, nakakatawa. Pero hindi naman ho dapat gayon. Ngayon dapat sabihin ko sa sarili ko na proud na probinsyano ako. At para ho pala sa mga hindi pa nakakaalam diyan mga kamangyan, yung number 127 probinsyano ako party list, sila ho ang kinatawa nating mga taga-probinsya. Kahit nga ni ho si paring Junyo, si tatay, lagi niyang inasabi, naku, tiwala ako at alam kong subok na ang probinsyano ako. Paglilingkod at pagiging tunay na boses ng mga probinsyano. O, syala. Dati ho mga kamangyan, kapag naboto ako ng party list, ang dami ho doon pamilian. Kala ko maboto ka lang kung ilan ang gusto mo. Yun pala ho, dapat isa laang. Kaya pag napunta ako ng tindahan, tas nabili ako ng bawang at sibuyas, talagang inatandaan ko na lang yung number. Kako 127, 127, 127 para hindi ko na makalimutan. Naruya. At alam niyo naman ng mga kamangyan, lagi ko namang inasabi, kailangan ho natin ng boses ng tunay na Pilipino, ng tunay na probinsyano, at yan ho yung probinsyano ako party list. Kasi syempre, hindi dapat inaapi-api ang mga katulad natin mga taga-probinsya. Huy! Ayun na mga kamangyan, mamili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta i-follow nyo lang ang ating page at i-share ang video. Kasi hanggang dito na lang ang ating video at malayo-layo pa yung aming alibutin. Bye-bye, love you. Huy!